Nagpahayag ng pagdududa ang chairman ng House Committee on Agrarian Reform kung maipapasa ang panukalang batas na magpapalawig sa pag-i-issue ng Notice of Coverage upang maipamahagi pa ang nalalabing 80,000 ektaryang lupain sa mga magsasaka. Ito ang balita ni Ray Pelay. Posibleng pag-usapan na sa plenaryo sa susunod na linggo ang panukalang batas na magpapalawig sa pag-i-issue ng Notice of Coverage o NOC sa ilalim ng Carper Law. Sa programang Get It Straight with Daniel Razon, sinabi ni House Agrarian Reform Committee Chair Teddy Browner Bagilat Jr. na kung maisa sa batas ay magbibigay ito ng daan upang maipamahagi pa ang natitirang 80,000 ektarya ng lupang sakahan na wala pang NOC. Ngunit ayon sa mambabatas, kahit ito ay sertipikado na ng palasyo, ay nahaharap pa rin sa pagkontra ng kanilang mga kasamahan, gaya na lamang ng mga kongresistang kasama sa Visayan Bloc. Base sa ulat ng Department of Agrarian Reform, nasa Visayas Region ang bulto ng lupang sakahan na hindi pa nabibigyan ng NOC. Alam naman natin na napakahirap na magpasa ng Agrarian Reform Law. The landlords, the landowners, Maraming naglalabi. maraming nagalabi. Sinabi rin nitong hindi solid ang suporta sa panukala ng mismong grupo ng mga magsasaka tulad ng Makabayan Bloc. Ang kasaysayan kasi ng Agrarian Reform is landowners, tutol, of course, o karamihan, and then yung mga farmers, hati. May nagtulak ng carp at naging carper, at meron naman yung nagtutulak hanggang ngayon ng Genuine Agrarian Reform Bill. Ayon sa mambabatas, dapat ay madaliin na ang pagpapasa ng panukalang batas dahil lalong lumiliit ang panahong itinakda ng Pangulo upang matapos ang programa sa kanyang termino. Abangan ang iba pang bahagi ng panayam kay Representative Teddy Browner Bagilat Jr. sa programang Get It Straight with Daniel Razon, Evening Edition, The Producer's Cut, pagkatapos ng ito ang balita. Ray Pelayo, UNTV News, Worldwide.